All the promises of God are yes and amen. All all, walang some. But the counterpart of that is your obedience, no? Obedience. So sa ating pagpapatuloy, sa ating pagtalakay about the Christology, no? So narito na tayo sa incarnation of Christ, no? Kasi this is a very important theological belief or biblical belief. Kasi maraming lumalabas ngayon at maraming nag-claim na siya nga si Jesus, no? In the Gentile setting. So napakarami, no? Kaya kayo bilang mananampalataya, it is also your responsibility to know the truth. At the same time, as a pastor, it is my responsibility also to teach you the truth, no? At parati ko sinasabi sa inyo, read your Bible, baka inililigaw ko na kayo, hindi nyo pa alam. Okay? Mahirap yun, no? Kasi pagdating natin doon, that is a final day, doon tayo magtuturuan. Siya po kasi tinuro niya, ganun no? Pero ano sabi ng Biblia? That the Holy Spirit is being given to each and every one of us. And as you read your Bible, so maganda isama niyo sa prayer yung sabi ni Pablo, rightly dividing the word of truth. That is a very important. Kasi marami ngayon gumagamit ng mga Bible verse out of context, no? Nawawala doon sa konteksto. So that is a very important one. So last Sunday, tinalakay natin what is the word incarnation means. Ibig sabihin enfleshment o enfleshment o pagkakatawang tao. Kaya dito makikita nyo ngayon dito, ayan, that is only some of his titles, no? Pero marami pa yung mga bagay na yun. So in his fleshment, which is the theology or Christ theology concerning the virgin birth. At doon natin makikita na ang Panginoon Kristo ay sa pamamagitan ni Maria, doon siya nagkaroon ng human flesh. But his father is the so-called God himself, na kung saan in-announce ni Michael, Gabriel, that the power of God will descend upon you, no? At ang panganganak mo ay tatawaging Jesus, no? Because he will save his nation. So Christ's incarnation involved change in his position. Tinalakay natin yun, change of dwelling place, change of his possessions, no? Change in his reputation, no? At the same time, change in his position. Okay. So sa mga bagay na yun, and change in his form, na kung saan siya nagkatawang tao, at doon natin makikita that Jesus Christ himself is fully human and fully divine. Okay. At pagpapatuloy natin concerning his changes is only temporary. Ano? Panandalian lamang yung kanyang pagkakatawang tao. But before that, let us pray. Lord, we thank you so much, Father God, and we ask that your mighty Holy Spirit will guide us, O Lord, in understanding, O God, na kung saan ito yung nagpapakilala kung sino ka talaga, Panginoon, because there's a lot of Christ coming into this world, even in your time, O Lord. Even in the time of the apostles, the Antichrist is right there existing. Kaya naman, O Lord, we pray that rightly dividing the word of truth be upon us, and let the biblical truth of the Bible, yun ang aming pong maunawaan. Samahan mo kami in this morning, in Jesus' name. Amen. So, yung pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo or enfleshment of the Lord Jesus Christ is temporary because there is such things that need to be fulfilled in the Old Testament prophecy about Him. No? So, panandalian lamang yung enfleshment na yon, at kung ating titingnan ilang taon, bale, that is a 33 years enfleshment, no? Kasi nung siya namatay and he ascended into heaven, the body that he is having now is the so-called glorified body, no? Glorified body. At yun din nakalalagayan natin. Ang sabi kasi ng Biblia, kung papaano siya, no? Makikita natin siya, ganun din mag-a-appear tayo sa ganung kalalagayan. Alam nyo, it is a very exciting things. Bakit? Though the Bible declares that man is appointed once to die, and after death is judgment, but in the rapture time, may mga tao talaga
na hindi na makakaranas ng kamatayan. At yan ay meron ng halimbawa o example in the Bible. Ano yon? Si Enoch was taken at ganun din si Elijah. These people ay hindi nakaranas ng kamatayan. At ganun din sa atin when Jesus comes, ang sabi doon sa 1 Corinthians 15, ang sabi doon, yung mga nabubulok, hindi na mabubulok, yung namamatay, hindi na mamamatay. Now, let's continue concerning all the changes were temporary. According to John chapter 17 verse 11, ay ganito ang sinasabi. Okay. When it talks about the dwelling place, no, that is only temporary. I am no longer in the world, but these are in the world. This, the word of pronoun this, ay tumutukoy doon sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga disciples. Where these are in the world, and I come to you, Holy Father, okay, keep through your name those whom you have given me, that they may be one as we are. No? So ito yung panalangin ng Panginoon na kung saan ingatan ang kanyang mga tagasunod na ipinagkaloob ng Ama para sa Kanya. At sila ay magiging isa. In what purpose, mga kapatid? Ang pagkakaisa ng Diyos, and at the same time, ang mga mananampalataya ay tinawag din the sons of God. And at the same time, sinabi rin naman, katuruan ni Pablo, that in the time, when He appears, ganun din tayo. So, dito, iisa ang layunin ng Panginoon na kung inyo matatandaan doon sa John din, it is my Father's will to give you the kingdom. No? Now, sino ang magdedel doon sa kingdom? No? Parang meron yung ganun tono, parang may naaalala ako sa mga ganun tono, no? Okay. So, ibig sabihin, we are one big God's family. Alam niyo ba, ang saya nun? No? Alam niyo ba yung ating communion? 4 na cups yun in original. Merong cup of acceptance, etc., etc. Pero yung sinabi ni Lord, which is very astonishing, na sabi doon, hindi ko iinumin ang sarong ito hanggat hindi dumarating ang paghahari ng Diyos. That one cup is the so-called yung cup na yun na dun gagawin yan sa marriage supper of the Lamb. No? That is the cup of acceptance, I think. No, nalimutan ko ng iba. Tapos tatanggapin na tayo ng Lord. This is the consummation. This is the fulfillment of our faith. When we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be. At alam niyo po ba, ang napakasarap tingnan when we all see Jesus. May kita din natin si Jesus. Yun ang isang, Lord, pambihira, maglululupasay siguro ako doon, yung pag-worship sa Lord, no? When you are there, then you will see Jesus, no? Wow. Nakaka-amaze, actually, kung ano ang nakasulat dito sa Biblia. Kaya sabi dito, babalik siya doon. His dwelling here in this earth lasts for 33 years, no? 33 years, 3 years siyang nag-minister dito sa ibabaw ng mundong ito. Now, ang sabi dito, okay, Jesus reclaimed His riches, no? Yung kanyang kayamanan. Sabi nga, may kita natin sa John 16 verse 10, of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Yun ang sabi doon. Now, ang konteksto nito ay yung mga disipulo na nakikita nila ang Panginoon in the earthly stage na kanyang buhay, hindi na nyo ako makikita until the time ng pagdating ng Panginoon. At sabi dyan, okay, in Revelations chapter 5 verse 12, sabi doon, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. This is what Jesus is.
kahit hindi pa siya nagkakatawang tao, yan ang karapat-dapat tanggapin ng ating Panginoon because He is the mighty Creator. But far above all things, yung kanyang ginawa sa atin na pagbibigay ng daan ng kaligtasan, wow, mga kapatid. Meron akong napanood na isang reels, ang sabi doon. Yun nasabi ko na rin yun. No? The biggest problem of mankind is not our sin. It is not that wrongdoings na ginawa natin. The biggest problem of mankind, God is holy. And God is good. Now, in the context of goodness, parati kasi nasa isip natin is, in our favor. No? In our favor kasi parati, pag sinabi natin, God is good sa favor ko. Hindi. God is good because of His goodness. Utterly, tayo ay guilty sa harapan ng Diyos. And God will not despise yung righteous judgment na dapat tanggapin ng isang kaluluwa. No? Ang kasi sa Diyos, ang isang kamangha-mangha sa Diyos, hindi niya pwedeng iwanan yung justice. Justice is always justice. He is the righteous judge. Ngayon, tayo mga tao kasi, when we committed wrongdoings, tapos meron tayong mga padrino, no? Ina-acquit na tayo. Di ba? So, parang ganito yan, mga kapatid. Kung kayo ang lalagay sa katatayuan, you are the aggrieved parties. Tapos ito yung nag-commit ng, sinasabi natin, ng crimes. No? Nagkasala sa iyo. Ito yung pananaw kasi ng tao. Because God is good, o sige, okay na. No? Go na. No? But the question is, papaano naman ito na nagawaan ng pagkakamali? So, yung ganong uri ng kabutihan at kagandahang loob comes from the trees of knowing good and evil. So, pinalaya mo nga siya, ito naman ay walang katarungan. Nakita niyo yung point na yon? So, hindi ganun ang Diyos. Both parties must be satisfied. Because God is good, we need to satisfy yung justice ng Panginoon sa kanyang harapan. Because God is holy, no one can be justified without sa pamamaraan ng Lord. Because everyone, each and every one of us is guilty before God. Now, that is the very problem of mankind. No? God is holy. And in His holiness, justice must be served. Kasi pag pinabayaan lang niya yon, merong unfulfilled part, which is the aggrieved parties, or hindi siya nabigyan ng katarungan. Yung sinabi ko rin sa inyo, in the word of justice, sabi doon, it's better na hindi maparusahan ang siyam na guilting person, na kung hindi naparusahan, nakalusot sa batas. Ano yun? It is better rather than one person na iyong tinatawag na binigyan ng verdict na innocent. This much more. Mga kapatid, to imprison a not guilty person. See? Sa tao yun. How much more sa Diyos? See? Now, kaya dito, makita natin dito that all the riches and wisdom, strength and honor and glory and blessing, karapat-dapat siyang tumanggap. Kaya doon sa kanta natin, karapat-dapat siyang tumanggap ng papuri at pasasalamat, dakila ka. Kataas-taas ang Diyos. See? This is God na ating sinasamba. Now, next is that, kasama na dyan, He is exalted, Jesus again occupying the place of rulership. Rulership. In Philippians chapter 2, verse 9 to 10, ang sabi dito, Therefore, it is a conclusion, God also has
highly exalted him and give him the name which is above every other name. Okay. That at the name of Jesus, every knee shall bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth. That is the authority of the Lord Jesus Christ. See, nakita niyo yun. Even ang mga demonyo, nakita niyo doon sa, I think kung napanood niyo na yung The Chosen, or even the Gospel, ano yun? Mismo yung mga demonyo, ano yun, talagang nagte-tremble sa presence ng Panginoon. Why? Kasi taglay-taglay niya ang ganitong uri ng authority. Do you know why the demons cannot refuse yung mga bagay na iyon? Because they know the authority and capacity of God. They are a spirit being, but God knows how to punish spirits. Kaya sila takot. Binibigyan tayo ng delegated authority of God. At sabi doon, you can cast out devils in His name, not in your name. See? Now, the question is that, paano mo nire-revere, paano mo pinapahalagahan, iginagalang ang pangalang ito. Pareho lang yan doon sa sinasabi ko sa inyo eh. Maraming nag-name dropping pag nahuli. Di ba? Bakit? Kasi yung name na binibigay nila possesses authority. Diba? Kaya lamang maling kaparaanan. Nahuli ka na nga, may violation ka na nga sa traffic rules eh. Tapos sasabihin mo pa kung sino yung kilala mong general, o kung sino yung kilala mong pulis, o kung sino yung kilala mong politiko. That is wrong. But, ang isa makikita nating principle doon, the reason why na hindi ka na i-apprehend because yung pangalan na yun may daladalang authority. Okay? Now, as far as the Lord Jesus Christ, ang sabi dito, pinasuko niya lahat. All the principalities and powers and rulers, no, magbabow down before the Lord. Doon ko nga rin pag akin naiisip, because in our present time, minsan ang yayabang ng mga bansa, ano? Ganun na lamang tayo alipustain, no? Which is, may katotohanan naman, di naman natin dinideny yung mga bagay-bagay. Kaya lang yung pang-alipusta, at they are seeing that they are the superpowers, no? Yung dalawang yan, yung dalawang bansa na yan, ang ngayon, 3 na sila. Kasama na ang China, Russia, and the US. Ito yung mga superpowers, and even the Europeans. Kaya lang, isa lang sinasabi dito eh, every knee shall bow, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Kung paano yun, I don't know. Pero ang alam ko, every nations, every rulers, every kings will bow down before Him. That is the authority and power of His name. Okay. Now, that is the so-called, all the changes were temporary. Babalik at babalik ang Panginoon sa kanyang likas na kalalagayan. If you're going to read Revelations, nung nakita ni John, the beloved, the Lord Jesus Christ. Alam niyo ba, doon sa Book of Revelations, ano ang nangyari nung nakita niya si Jesus sa likas niyang kalalagayan? Ay sabi doon, ang kanyang buhok is like a wool, shining like a sun. Then yung kanyang feet is like a burning brush. No? At ang nangyari kay John, kung mababasa yun sa first part nung Revelation, bumagsak siya. Akala niya patay na siya. Because of the authority and the glorious presence of God. Boom! Bagsak siyang ganun. Kaya kung ating makikita, mga kapatid, sa ating pananambahan, when the presence of God descends or manifested, talagang ang flesh magtre-tremble. Magtre-tremble ang flesh. Because hindi niya hold ang glory and the presence of God. Ganon yun. No? Kaya ang mangyari sa atin minsan, we cry, no? We fall down para pang na-drain yung strength mo when the presence of God comes. But I tell you, no, ito ay nagbibigay ng kalakasan sa pagkataong loob ng bawat isa sa atin.
you will never be the same. Kasi ano yun? Kasi ang hinihipon ng Panginoon is our soul and our spirit. The flesh is contrary to the spirit. Kaya pag ang flesh ay nasa presence ng Panginoon, it trembles. Manginginig talaga. Kaya sabi rin ng Biblia, ano yun? No one ever see God because kapag nakita mo ang Diyos, you will die. Ganun ang kalalagayan. See? Because the flesh cannot stand the glory of God. Pero alam niyo po ba, that is the utmost experience na pwede nating maranasan sa mundong ito habang naririto pa tayo. Kaya you desire it. Papaano? Kasi wala naman sikreto mga kapatid doon eh. Ang pinaka doon is the pure heart that really honors, a heart that really admire and exalt, no? At nire-recognize mo that God is the source of everything and you were thankful before Him. Yun lang naman ang gagawin natin. Then the rest is God's. Kung ano man yung paparana sa iyo ng Panginoon, sa Kanya na yun. But for you, have a humble heart, have an honest and pure worship before Him. Pag sinabi mong ikaw ay makapangyarihang Diyos, di ba, sinabi ko na sa inyo, then, dahil yan sinasabi mo, God will give you the so-called the experience of an awesome God. Bakit? To validate yung claim mo that He is glorious, awesome, powerful. Ganun ang ginagawa ng Panginoon. Now, let's go. Doon sa the means of the incarnation or virgin birth. Okay. Let's go to the virgin birth. The virgin birth foretold in the Old Testament, kaya yung sinabi ni Jesus, kung inyong mababasa ang gospel, ang sabi doon, ang sinulat ng Moses, ng propeta at ng hari ay patungkol sa akin. Naalala nyo yung sinira noong high priest, no? Yung kanyang damit? Kasi ang claim ng Panginoon, siya yun. No? Pero tamang claim yun, ha? Parating pumapasok sa isip ko yung claim na yun. Na ako ang pipirma ng ninyo, kaligtasan ninyo. Okay. Let's go Genesis chapter 3, verse 15. Sabi doon, the virgin birth has nothing to do with the origin of Christ. O, tatandaan natin na, the virgin birth has nothing to do with the origin, pinagmulan. Okay? So, tayong mga tao, ang pinagmulan talaga natin ay sinapupunan ng ating magulang. Doon talaga tayo nag-start. According to Jeremiah, no? Kilala na tayo ng Panginoon. But as far as Christ is concerned, His virgin birth is not the beginning, no? The virgin birth has nothing to do with the origin of Christ or the beginning of His existence, rather than the virgin birth concerns only His entrance into the human race. Entrance yun, no? Ganito yan, mga kapatid. If we go back to the book of Genesis, listen to this. The book of Genesis, when God said, let have them dominion. Anything as far as this planet Earth is concerned, ang binigyan ng authority ng Lord is the human being. Tao ang binigyan. Ang sabi doon, have dominion over the fish, cattle, or everything na nilikha niya dito sa mundong ito. Ang binigyan niya ng legal authority is mankind or human being. Kaya, bakit kinakas out ang demons? Ang demons kinakas out kasi illegal ang kanyang possession sa isang human being. Tandaan ninyo. So, ibig sabihin, wala silang karapatan dito sa ibabaw ng mundong ito, ang tao ang merong karapatan. Okay? Kaya in the Old Testament, hindi nila ginagamit ang pangalang Jesus when they cast out devils kasi wala pa. Okay? Pero ang tao ang binigyan ng karapatan mamahala dito, kaya anuman ang mangyari sa mundong ito, tao ang babalikan ng Diyos. Pag nasira ang ating kagubatan or ecology,
ang babalikan ng Diyos, tao. Kasi siya ang gumawa noon. Tama ba? Now, kaya even si Satan in the book of Genesis or in the book of in the garden, hindi siya direktang nakipag-usap kay Eva. Anong ginamit niya? Ginamit niya yung serpent. Kasi yung body ng serpent, yun ang merong authority to manifest dito sa ibabaw ng mundong ito. Okay? Kaya, ganun yun. Now, because of the spoken word of God, ang sabi doon, let men have dominion, even God Himself, Christ Himself, dumaan siya sa legal process para mabuhay sa mundong ito na ibinigay ng Diyos doon sa tao. Nakita nyo? Kaya itong Kristo na ito, to restore mankind, kinakailangan niyang dumaan dun sa legal proseso. At ang salita ay nagkatawang tao. At si Mary ngayon, ang ginamit niyan to have a legal access to this physical world. Nakita nyo? So, even God Himself, hindi siya pwede. No? Kasi ibinigay na nga niya eh. Tao lang naman kasi yung binigyan mo ng karapatan tapos ikaw naging nangingialam. Diba? So, ang Diyos, kaya humahanap siya ng mga propeta. Tingnan nyo ang Biblia. If He wants to speak to the people, hahanap siya ng speaker of the house, prophets. Kasi ibig sabihin ng prophets is God's mouthpiece. Kung meron siya ipapahayag sa kanyang bayang Israel, hahanap siya ng propeta. At yung propeta ngayon ang magsasalita because of the legal access na ibinigay ng Diyos sa tao. Nakita nyo? Now, yung hinahanap naman niyang tao, yung willing. Tama? Nakita niyo yung conversation ni Moses at ng Lord doon sa burning bush? Sabi niya doon, tanggi ng tanggi si Moses eh. Ang sabi doon, I will send you to my people. Sabi niya, Lord, hindi ako magaling magsalita. Lord, marami exemption. Di ba? Hanggang si Lord nainis na sa kanya. Sino ba gumawa ng dila? Sino ba yung gumawa ng ng lahat ng bagay? Ikaw po, Lord. O anong katuwiran mo ngayon? See? Then, when you go doon sa panahon ni Isaiah, no? Gusto niyang iligtas ang bayan ng Israel. Ang sabi doon, on behalf of me, whom shall I send? Sino ang ipapadala ko? Kaya dito, mga kapatid, if you want to have, o tayo, mga tao, kung gusto natin magkaroon ng magandang mundo, kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. At kinakailangan natin tumalima at sumunod sa Diyos. There is no other way. Wala nang ibang pagbagay, mga kapatid. Every science and everything trying to restore this earth. Pero ang sabi ng Biblia kasi, hindi ganun eh. Ang mundo ay pasama ng pasama, morally, and environmentally speaking also, pasama ng pasama. Alam niyo po ba yung bagyong Enteng na dumaan sa atin, si Hagi? Hagi. Okay. So, noong lumampas sa atin, salamat na lang sa Panginoon. Hindi naman natin pinanalangin kaya lang, yung kabutihan ng Lord dumaan sa atin at ang naranasan natin is commonly habagat. Yun na, pero binaha din naman tayo di ba? Kaya lamang, nung itong si Hagi o si Enteng ay dumaan doon sa China Sea, naging super typhoon. Alam niyo po ba kung how many kilometers per hour? Kulang-kulang na 300 kilometers. That is a second super typhoon. Sa Haina, dumaan. And everything is devastated, mga kapatid. Kasi nung dumaan siya doon sa China Sea, doon siya nag-calibrate. Lumakas. Mapapanood sa YouTube. Ay,
Sabi ko, Lord, salamat na lang, hindi ganyan ang nangyari sa Pilipinas. Kasi another Yolanda ang nangyari. Naging super typhoon sila. Okay. So, kaya makikita natin mga kapatid, even the super typhoons or the typhoons na nangyayari, malaki talaga epekto ng ecology. No? Ano na nangyayari sa mundong ito. But, don't worry, according to the epistles of Peter, darating yung panahon, this earth will be restored, will be renovated by God Himself. Ganda yun. No? At ano yun? Wala na ang kasalanan. Everything will be purified. No? Minsan unbelievable eh. Kung paano ang mundo ay binautismuhan ng tubig, ang mundo ay dadaan sa baptism of fire. Everything will burn. Nililinisin ng Panginoon ang mundong ito kasi hindi pwedeng mag-habitate ang Panginoon sa isang lugar na hindi banal. Kaya makikita niyo yung mga bagay na yun. Okay? Kaya nga si Kristo nagkatawang tao eh. Hindi siya pwede pumarito ng kanyang very nature. Why? Mauubos lahat ng tao. Because of His glory. The power that emanates sa Kanya. Kaya ano yun? Nagkaroon siya ng pagkakatawang tao para makamingle natin dito sa ibabaw ng mundong ito. So, ulitin ko, the virgin birth is not the origin of Christ. Okay? Kundi, that is the entrance, a legal entrance into the human race. Para makasama natin dyan. Then, ang sumunod, the entrance of Jesus Christ into this life was totally distinct from that of ordinary men. Okay. Alam nyo, kung napanood nyo yung ni Ryan Wyatt ba yun? Okay. Actually, as far as I'm concerned, no, naniniwala ako doon sa na yun. Kasi, natagpuan niya kasi ayon doon sa yung Ark of the Covenant is right there, doon niya nakita sa ilalim mismo noong pinag-crucifixion of Christ. Doon. So, umilalim siya doon if you're going to doon. So, documentary. So, at nangyari doon, nung nakita niya yon, mismo yung drift ng blood, no? Nag-drift doon mismo sa Ark of the Covenant kasi mercy seat yun eh. Di ba, tinudla ang Panginoon? So, yung dugo talaga nag-ano doon. At, kumuha siya ng sample. Di pa niya alam na ano yun. Kumuha siya ng sample ng dugo at ipinalaboratory mismo sa Israel. Okay? At doon sa resulta, namangha siya. Kaya naiyak din siya eh. Kasi tayong tao, ang DNA natin is by pair, di ba? 23, I think, 2023 or 2022. 22, 23. Something like that. It's a pair. Ang XY chromosome, meron lang XY chromosome is the so-called female. Female ang meron XY chromosome. Okay. At ang lalaki ang meron lang tinatawag na Y chromosomes. I think, no? Ganon. Kaya, ibig sabihin, kapag ang pagdadalang tao ng isang babae ay ang kanyang is XY, ibig sabihin babae yung anak. Pag parehong Y, lalaki yung anak. Okay? So, ang problema ngayon, doon sa conception ng Panginoon, dapat ang magiging anak ni Mary ay babae. Kasi XY ang meron siya eh. Kaya lang, nung nakita nila, nung nakita nila, yung dugo na yung pinalaboratory niya, laboratory ni Ryan Wyatt is that lang yun, Y chromosomes lang ang meron. Kaya nangyari doon, very distinct, nang nangyari doon sa ng Panginoon is just a 23 chromosome plus Y chromosomes, kaya naging male yung kanyang anak. It's only 24 chromosomes. See? Kaya nga sabi doon, virgin birth, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay bababa kay
Mary. See? Ganon. Kaya yung dugo ng Panginoon talaga is so precious kasi wala siyang katulad. At only the blood of Jesus ang meron lang kakayanan to enter into covenant that will satisfy the justice of God. Siya lang. Dahil ang Book of Romans, according to Paul, ang lahat ng tao ay nagkasala. So, ibig sabihin, no human being can qualify to that spotless lamb na i-offer doon sa harapan ng Diyos. See? At sabi doon, in the, hindi pinadisclose ng Panginoon according yung kung nasaan yung Ark of the Covenants because in the proper time. Alam niyo po ba? Hindi lang yung kay Noah, kaya nga kay Noah, tinatago rin nila eh. Bakit? Kasi kapag yung kay Noah, ay talagang sinabing ito yung Ark of the Covenant, sabog lahat ng tinatawag na theology and ideology ng lahat ng sangkatauhan that the Bible is true. Kaya ina-hide nila yon. Anything. Iniha-hide nila. Now, darating ang panahon when the Ark of Covenant ay natagpuan, mga kapatid, wala nang sasabihin ng mundo. The Bible is true. Ngayon, marami pa kasing marami pa kasing mga sabi-sabi na ganyan. Ayaw na ganyan. Wala ikang Diyos, wala ikang ganyan. No? Pero, salamat na lang. Blessed are those who believe na hindi nakikita ang Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Okay? So, sabi dito, for this reason, the writer of the scripture under inspiration carefully avoided using words such as born and conceived, which tends to amplify origin of existence. Okay. Note the term phrases in the New Testament to describe Christ's incarnation. Okay. Sabi dito, John 1:1, made flesh and dwelt among us. John 3:16, he have his only begotten. John 3:17, God sent. John 6:51, came down from heaven. No? Ano daw ibig sabihin dito? That the Lord from heaven, He became poor, He sent from His Son. Okay? Ibig sabihin, it nullifies the born. Ipinanganak. No? Kasi He exists already prior sa conception ni Maria. Okay. At tatandaan natin mga kapatid, si Maria is a woman worthy of emulation. Worthy siya, tularan ng tao. Pero hindi siya pwedeng ilagay in equal and parallel to God Himself. Mali kasi yun. Kasi after Jesus, nagkaanak naman si Maria eh. 7 ang kapatid, if I'm not mistaken. 7 ang kapatid ng Panginoong Jesus kay Maria. Kaya walang tinatawag na conception. Ha? Yung nanatili si Maria virgin? No, it's not. At ang word virgin, mga kapatid, wala yan doon sa pinaka-original kasi sa translation, doon ginamit yung virgin. Pero actually, translated as a young lady. A young woman ang gamit doon. See? Kasi when we talk about, kasi pag ginamit natin virgin, merong other sexual connotations kasi. Pero a young woman or a young lady, yun ang ginamit doon sa mga bagay na yun. Now, the virgin birth is foretold in the Old Testament. Kaya makikita ninyo, bago pa man dumating si Jesus, eto na yung propasya sa kanya. No? So, ibig sabihin, if you are going to claim that you are the Son of God, ipapakita mo ngayon yung prophecy prior sa pagdating mo. Wala naman eh. Diba? At saka pag Son of God, sino man tumanggap kay Kristo sa Panginoon, Sons of God ang title natin. Actually, we are the living saint. Kaya isang religious group kasi, para ka maging santo, kinakailangan mamatay ka muna, tapos i-canonize ka. No? I-canonize ka, ipoproclaim ka ng saint. Hindi ganun na sinasabi ng Biblia.
Ang sinabi ng Biblia dito, nung ikay kumilala kay Kristo at sumusunod ka ng buong puso kay Kristo, you are the saints of God. Kaya ang saints sa Biblia, whether living or dead. Kaya tinatawag natin Saint Paul, Saint Peter, no? Saint James. Mga santo talaga sila. Pero hindi lang ganun. Yung mga nananampalataya, even our present time, kapag ikaw ay kumilala kay Kristo at sumusunod ka, tinatawag kang saints of God. Kasi separated ka eh. Ginastified ka, sinangtified ka. The word sanctified means itinalaga ka para sa Diyos. Okay? Now, Genesis 3:15. So, titingnan natin dito sa Biblia, yung bago pa man si Kristo dumating, ay ipinaprasay na siya. Prophesy. In Genesis 3:15, may kita natin doon yung seed of a woman. No? Actually, this is a contrasting word because sa Biblia, ang ginagamit ang word na seed for a man. No? Sa man lang kasi ang may seed. Ang may binhi, lalaki lang. Pero dito, binanggit dito, seed. Singular form, seed, at ang isa pang nagtataglay ng seed ay yung babae. Kasi from the very beginning sa Genesis, prinapasay na the coming of the seed of a woman. Now, kung maalala ninyo yung turo ko sa inyo doon, nung hinarap ng Panginoon si Adam at si Eve, di ba? Ano sabi niya kay Eva? Ano itong ginawa mo? Di ba? Akala ni Eva, yung kanyang ginawang transgression at pagsuway ay ganun-ganun na lang. Akala niya, para bang iwe-wave lang ng Lord, yung kamay niya, pinatawad na kayo. Hindi. Kaya doon pa lamang in the Garden of Eden, it has been prophesied the coming of the Savior. Kasi yung problema ng tao, nanawalay siya sa Diyos, Diyos lang ang pwedeng magpanumbalik nun. Kaya from that very time, pinapasay na dyan, ang sabi dito, and I will put enmity between you and the woman. When we say put enmity, parati silang magkaaway. No? Between, you and the woman, and between your seed, no? Yung mga anak ng Diablo, and her seed, no? He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Yan ang nangyari sa cross of Calvary. Ano yun? Kinagat ng ahas, yung heel ng Panginoon, at krinas naman ng Panginoon ang kanyang head. That Calvary is the total defeat of Satan sa harapan ng Diyos at sa sangkatauhan. Bakit kamo? Bakit crush his head? Kasi ang sino mang taong lalapit sa Panginoon, walang magagawa ang kaaway, kundi i-release ang taong yun. Kahit pa siya ay nakipag-covenant sa demonyo, kasi meron talagang ganun nakikipag-covenant kay Satanas. But the power of the blood covenant of Jesus Christ can break any covenant na pinasok ng tao. Kaya pinalalaya siya ng blood covenant ng Lord. Basta handa siyang sumunod, handa siyang magpasakop. Naalala niyo ba yung sinabi ko sa blood covenant? Yung, when I am poor, I am rich. When I am weak, I am strong. Because the aid of heaven ay binibigay sa inyo because you are a person or a people under the blood covenant of Jesus. And by the so-called blood, ibig sabihin, pinepledge ng ka-covenant mo ang kanyang entirety, treasure, buhay sa iyo. Dapat ganun din tayo. Then, the richness of God can only be manifested sa kakulangan mo kasi magpapadala siya ng aid. The strength of God can only be manifested when you are weak kasi padadalhan ka ng kalakasan ng Diyos. Kaya sabi doon, when I am strong, when I am weak, when I am weak, I am strong. When I am poor, I am rich. Because Jesus or the blood of Jesus or the power of the blood covenant
through the blood of Jesus, pledge niya ang langit para sa'yo. Even the heavenly host, i-pledge ng langit para sa'yo. Okay? Ano pang kakulangan natin? So, ang wino-workout natin dito ay yung mga bagay dito sa ibabaw ng mundong ito. And God will give us the wisdom. How? Papaano natin? No? Sabi nung iba, ito yung patungkol sa tithes and offering. Sabi niya, yung tithes and offering na yan, wala na yan sa New Testament eh. Nasa law of Moses yan. Sabi niya ganun. But prior to the law of Moses, tithes and offering is being practiced by Abraham or the people of the Lord. Now, anong magiging tanong mo doon? Wala pa yung laws doon, pinapractice na nila ang tithes and offering. Then, nung dumating yung laws, tapos pagdating sa New Testament, wala. Walang ganun. And even the tithes and offering is a way for you to access the wealth of this world. Kasi pagdating mo sa heaven, wala na nun eh. Hindi na dun. Hindi na tayo magdi-deliver dun. No? Wala nang ganun. Dito lang sa mundong ito. So God will give us the wisdom. God will give us the energy. God will give us the so-called kakayanan to accomplish and to get wealth into this world. Ipagpasalamat natin sa Lord yung mga bagay na yun. Because He is the one open the doors sa iyo at sa akin. In Isaiah chapter 7, in Isaiah 53, verse 2, root out of the dry ground. Yan. Ang sabi na, for he shall grow up before him a tender plant. A tender plant. Okay. Atilin, ito yon. Okay. As a root out of the dry ground, okay, he has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we shall desire him. So, ang sabi dito, root of the dry ground, it means something that spring out of what is, of that which is impossible. And he is also the branch na tinatawag. Branch, ibig sabihin, kung ano ang meron ang Diyos, meron din siya. Kasi yung analogy kasi dyan, kung ano yung puno, siya ang bunga. Diba? Kaya sa Biblia, tinuturo din, kapag yung puno ay masama, imposible siyang magbigay ng bunga na maganda. The same time, yung punong maganda, imposible naman siyang magbigay ng bunga na masama. Why? Because sa branch, doon lumalabas ang bunga. Kaya sinabi ng Biblia, ano sabi yun? I am the vine, you are the branches. So, ibig sabihin, ang magiging bunga natin ay yung DNA noong vine. Sinabi ni Lord, I am the vine, you are the branches, so therefore, ano ang ibubunga ng buhay mo? Kung ano ang meron ang vine. Kung ano ang meron ng Jesus, yun din ang meron tayo. Kaya binigay ang 9 fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, faithfulness, kindness, perseverance, long-suffering, everything. Yun ang dapat lumalabas sa atin. Pero sabihin mo sa katabi mo, kulang lang tayo sa practice. Kasi pag naasar tayo, sige sabihin, pag naasar tayo, asar talaga tayo. Ganun nangyari no? Ba't nga kaya ganun, no? Ang hirap i-calibrate yung sarili na hindi ako asar. Hindi asar talaga ako eh. Di ba? Yung mga bagay na ganun. Sasabihin naman iba, hindi, ano lang naman ako, tawag dito, natural lang naman ako kung anong nararamdaman ko, yun ang ko. Mali. Hindi ganun. Kasi you are born of God. So, that kind of statement is not of the Lord.
Kasi ang nature mo is the nature of God. Di ba sabi doon, if any man be in Christ, he is now a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. But we need to decide. Kaya papraktisin talaga yun eh. Kahit asar ka, pakikita mo kalmado ka. Yung nagiging fake ka ba doon? No. You are manifesting the nature and character of God. Kasi may mga tao kasi, ayaw ko magpaka-peke. Hipokrito daw. No. You are being hypocrites if you will not display the character of God because by nature, you have the character of God. Ang hypocrisy doon is you are acting na wala doon sa ninanais ng Diyos. That is hypocrisy because hindi ka yun. Ang nature mo is the nature of God. Kaya yung flesh talaga, that is a constant battle ng bawat isa sa atin. Kaya matutulog kayo, magkatalikuran kayo. Akala mo tulog na. Yung pala, hindi rin gising din dahil yamot, inis. Yung isa naman nagagalit na kasi nakakatulog siya kahit inis. Hindi niya alam, hindi rin naman tulog yun, nakapikit lang. Ang hirap kaya pag pumasok ang inis sa buhay, apektado lahat, no? Apektado lahat, pati pagtulog mo, wala kang kapayapaan, walang Kaya kung gano'n, huwag ka lang mainis. So, ibig sabihin, okay, Isaiah 7:14. Ang sabi dito, Isaiah 7:14, therefore the Lord Himself will give you a sign. No? Behold, the virgin, shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. No? So doon pa lang in the Old Testament, marami itong mga kapatid. Actually, napakarami nitong ating pwedeng basahin dito na kung saan in the Old Testament, Christ has been prophesied. So sabi dito, the virgin in Isaiah prophecy is a type of Virgin Mary who, by the Holy Spirit, miraculously conceived Jesus Christ. Yan yung sa Ryrie Study Bible. Yung word virgin means alma, a chaste maiden who is unmarried. So a chaste maiden, dalaga na hindi pa kasal. One of marriageable age, yet still under the care of her parent. Yun daw ibig sabihin ng virgin. A young lady under the custody ng kanyang parents. Okay. Kaya makikita ninyo, in the New Testament, let's have some proof in the New Testament. Yun ay Old Testament, the foretold, when we say foretold, prophesied, sinabi na sa panimula pa, kung sino itong darating na ito. The virgin birth is fulfilled in the New Testament. Proof from the gospel of the virgin birth. Okay, sabi dito, the virgin birth was announced, to Mary. Inaalala ninyo, basahin niyo yung gospel. Nagpakita sa kanya ang Angel Gabriel at sinabi niya, Maria, you found favor in the Lord. May pabor ka sa harapan ng Diyos. At ano yun? At ikaw ay magdadalang tao. Kaya sabi naman ni Mary, paano mangyayari yun? I know no man. Wala siyang tinatawag na karanasan sa ganoon. Pero sabi doon, sabi nung angel, the Holy Spirit will overshadow you and the baby that you will conceive, you call him Emmanuel or you call him Jesus. Ibig sabihin ng Emmanuel, God with us. Ayan yun. Ito. Sabi dito ba yun? Yan, Emmanuel. God with us. Okay. Then, ano pa yan? Mary was found to be pregnant during the betrothal period. But before the marriage was physically consummated. Actually, alam niyo si Lord pag kumilos, parang nalalagay ka sa alanganin eh. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nung in-announce ng angel na si Mary ay nagdadalang tao, life and death situations yun. Kasi kapag si Mary ay nagbuntis, at walang asawa, stone to death yun mga kapatid.
Mamamatay siya, stone to death siya. Ngayon, si Mary at si Joseph, betrothed sila. Ibig sabihin, betrothed, kumbaga sila naka-announce na sila ay magpapakasal na. Ang problema lang nito, nung nalaman ngayon ni Joseph na buntis si Maria, try to think about that. Ano sa palagay mo kung ikaw yung lalaki, yung babaeng pakakasalan mo, tapos nalaman mong buntis na, anong gagawin mo? Hihiwalayan ko ito. Kasi hindi ako ang may sanhi niyan, hindi ako may dahil niyan. Now, iniisip din naman, dahil mahal din naman ni Joseph si Mary, paano ngayon yun? May stone to death si Mary. Pababayaan kaya ni Joseph yun? Sa puso naman ni Joseph, sandali lang, hindi ko anak yan. Nakita niyo yung naglalaban between, buti na lang, yung tinatawag na pamamagitan ng anghel na sa panaginip ni Joseph, sinabi ng anghel, si Mary ang kanyang dinadala na anak ay anak ng Diyos. Kaya nung nalaman ni Joseph yun, he stood by the side of Mary. Inako niya yung kalalagayan na yun. See? Alam niyo, ang Biblia, mas maganda pa ang istorya nito kaysa sa mga Korean, Korean drama, Pero nakakaano ka doon? Papaano yun? Anong gagawin mo? Papatayin ka? Pero buti na lang, Si Lord ay naririyan, ang anghel ng Panginoon. Kaya sabi dito, okay, the conception of Mary's womb was definite and direct act of God's, the Holy Spirit. Nakita niyo yung act of the Holy Spirit? Yung desire ng Ama na magkaroon ng virgin birth, The act of the Holy Spirit naroroon. When you go back to Genesis, ang sabi doon, in the beginning, God, di ba? Created the heavens and the earth. And the Spirit of the Lord hovering over the surface of the water. Wala pa kasing sinasalitang command. Dito ngayon, ang nangyari, meron ng plano na yung Word of God, the verbo, ay kinakalamang katawang tao. Sino ang nagdala nito para sa fulfillment? Yung Holy Spirit. Overshadowed Mary, kaya yung dinadala ngayon ni Mary ay tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi niyo ba napuna ito, mga kapatid? If you're going to study the Greek mythology and the Romance mythology, may ganun din, anak ni Zeus, anak ni ganito, Kaya lang, yung mga nila, puro mga, illegal. Pero may, di ba, si Percy, ba yan? Na anak ni Poseidon. Di ba? So maraming mga anak-anak, si Hercules or whatsoever. Pero ito, this is a real stuff. The Holy Spirit will overshadow her at yung kanya ipapanganak shall be called Emmanuel, Son of the Highest. Walang tinatawag na sexual activity, kundi it is the power of God that overshadowed Mary. At ito yung hindi matanggap ng ibang katuruan na yung Diyos magkakatawang tao. And even in the time of Jesus, na yun? Usapan na yun. Malaking question na yun. Bakit? Imposible ba sa Diyos na magkatawang tao? Hindi. See? Nothing is impossible with God. Pero malalaman natin the very purpose kung bakit siya nagkatawang tao. Kasi unang-una, alam niyo yung yung kantang yun? Yung, hindi naman yun Above all powers, above all thrones. Yung sinasabi niya doon na, ang message is that, ikaw yung nasa isip niya. Ikaw ang nasa isip niya noong ginawa niya yung mga bagay na yun. Pero may kanta tayong ganun Ababa, no? Crucified and the stone, to die and you alone. Trampled by the ground, he took the fall. And took the fall
and think of me above all. Yun. So, ganun kabuti ang Lord sa buhay natin. Okay? So, tandaan natin, si Mary, hindi sa Diyos. At si Mary, hindi pinananalanginan. Kasi hindi siya ang mediator. There's only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Kaya pag nananalangin tayo, always in the name of Jesus. Kasi doon nakagrant ang blood covenant ng Diyos sa bawat isa sa atin. Let us pray. Lord, we thank you so much, Father God, for this wonderful morning. Patuloy, O Diyos, na kami po, O Diyos, ay kalasagan mo, Panginoon, ng pagkilala at pananampalataya sa tunay na Jesucristo na itinuturo ng Biblia, Panginoon. Salamat at tunay na wala kami, O Lord, masasabi, kundi purihin ka at pasalamatan ka sa iyong ginawang pagliligtas sa bawat isa sa amin. Sa iyong kapurihan, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen.